Hi sa lahat. Hindi na po sana ako magsasalita dahil ayokong makadagdag sa gulo na nangyayari ngayon sa Pilipinas, 'di ba? Kasi ang gulo-gulo. Kaya lang po nalulungkot lang po talaga ako kasi parang feeling ko yung Pilipinas walang pagbabago. Kung meron man, ah, parang nawawala yung pagbabago dahil ah, when it comes to politics, parang yung ambisyon ng mga politiko, yun ang nauuna imbes na kung ano ang kabutihan ng bayan at ng mga taong bayan, di ba? Ako po naniniwala na lahat ng mga politiko or yung mga nanunungkulan sa ating bansa, alam ko hindi madali ang inyong trabaho kasi problema ng bayan nakaatang sa inyo, di ba? Pero sana naman po, kahit sino pong manungkulan, unahin po ang kapakanan ng mga taong bayan at kapakanan ng bansa. Di po ba nakaka-proud pag part kayo sa improvement ng bansa at kung ano yung mga pag-aasenso? Hindi nyo ba gusto na kapag tapos na po ang inyong termino kahit ano pang posisyon nyo sa gobyerno, tapos na ang termino at feeling nyo or makikita nyo na part kayo sa pag-asenso ng bansa at part kayo sa paggawa ng kabutihan ng ating taong bayan, di ba? Sana naman po walang abuse of power na mangyayari. At sana wag po sanang yung magiging bully po tayo dahil lang tayo po yung nasa posisyon o mas may power tayo at parang walang magawa yung ibang tao dahil mas makapangyarihan po tayo, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi na ganyan po kayo, pero sana po ang Pilipinas, ang sistema ng Pilipinas ay mabago na po kasi parang paulit-ulit na lang, 'di ba? Parang urong-sulong po tayo. Ang nais ko lang sanang makita sa Pilipinas na peaceful, may unity, at kung sino man ang tatakbo sa election, wala po sanang yung bangayan. Sana malinis na eleksyon at malinis ang kanilang campaign, di ba? Hindi yung dahil hindi mo gusto yung sinasabi ng tao, lilitisin natin or parang yung freedom of speech mawawala na. Hopefully hindi naman ganun, 'di ba? Kasi ang gusto ko talagang makita sa Pilipinas ay yung may improvement po talaga, hindi yung urong-sulong. Kayo namang mga botante diyan, huwag niyo namang ibenta ang inyong boto. Huwag po sana mangyayari kasi pag binibenta niyo lagi ang inyong boto, ang Pilipinas at kayo din ang nagsasuffer, di ba? Kahit bigyan pa kayo ng 1,000, oo nga, siguro malaki na yung 1,000. Hindi ko naman sinasabi na nangyayaring ganun. Pero kung iisipin nyo, kung halimbawa nga, kung nangyayari ang mga ganung bagay, 1,000 siguro makabili ka ng ilang kilong bigas. Pero paano sa susunod na linggo? At kayo naman mga politiko dyan, dapat ang pagtuunan nyo ng pansin ay kung paano ang mga kababayan ay umasenso ang kanilang pamumuhay. Kasi siguro may mga tao dyan na gumagawa ng mga masamang gawain para lang mag-survive sa kahirapan, di ba? Kasi minsan yung kahirapan, yan yung number one na cause kung bakit yung ibang tao ay gumagawa na lang ng kung ano-anong krimen para lang sila makasurvive at mabili yung kailangan nila. Kayo namang mga gumagawa ng krimen dyan, sana naman po isipin nyo ang inyong mga ginagawa bago po kayo gumawa ng hindi mabuti. Isipin nyo kung sa inyong mangyayari yun. Magugustuhan nyo ba yun? At saka kayo naman mga kabataan or kung sino mang mga mamamayan dyan sa Pilipinas, bago po tayo magdroga, sana isipin nyo kung ano ang effect nun. Kasi yung droga po talaga, yan yung number one na nakakasira sa utak ng tao at it's the cause bakit po tayo gumagawa ng krimen, di ba? Alam ko ang pamumuno ng bansa ay hindi madaling trabaho at minsan po hindi everything black and white. Minsan po talaga may mga nangyayari na hindi natin gusto, pero a politician leader has to do everything
para lang masolusyonan ang problema ng ating bansa. Guys, isipin nyo naman, sinong presidente ang maraming nagawa? At like I said, tayo naman mga politician dyan, hindi na po natin kailangan ang maraming pera sa pagtakbo ng eleksyon kung alam natin ang ating record ay malinis at mayroon po talaga tayong ginagawa sa taong bayan. Pag tayo po talaga ay nagtatrabaho para sa ating mga kababayan at para sa ating bansa, hindi malilimutan yan ng mga botante. Makikita nila yan kung sino yung tunay na mayroon po talang ginagawa para sa bayan at para sa mga taong bayan versus yung puro dakdak, wala namang ginagawa, puro forma lang. Sana talaga yung mga tatakbo para sa posisyon ng gobyerno, sana po talaga ang inyong aim sa pagtakbo ay para makagawa ng kabutihan at para ang ating bansa ay umasenso. Hindi yung tatakbo ka para gusto mong maging well-known o magiging powerful or para tumaba ang iyong bulsa. Sana kayong mga politiko dyan, maisip nyo na once natatakbo kayo at kayo'y maluklok or iniluklok ng taong bayan sa inyong posisyon, sana maisip nyo kung ano ba talaga ang purpose ng inyong pag-run at ma-realize nyo na you will be a public servant, meaning na magsiservisyo po kayo sa taong bayan. Kasi, like I said, naniniwala po talaga ako na pag mayroon po kayong legacy at mayroon po kayong magandang record, kayo po ibuboto ng mga tao. Huwag po sana tayong magiging bully. Huwag po tayong magiging abusive sa ating power. At huwag po din tayong magiging diktador. Kasi 'di ba, kawawa naman ang taong bayan at kawawa din po ang ating bansa. Nais ko po sanang makita ng ating bansa ay well respected. Now, known po tayo na talagang law-abiding citizen, hindi yung known tayo sa bangayan at yung mga illegal acts or yung mga corruption, known tayo sa corruption. Sana walang ganyan, di ba? Sana kung meron mang corruption na nangyayari, sana matigil na rin yan. Kaya ang alam ko, maraming politician na nagnanais na malinis po ang ating bansa at ma-stop ang crime. Kaya lang po minsan pag wala rin po silang suporta sa kanilang whatever chain of command, wala din po, di ba? Kasi hindi kaya ng isang tao na mabago ang sistema. Lalong-lalo na kung yung sistema na yun ay matagal nang nagkaganon, di ba? So, hopefully po, wala pong magalit sa aking sasabihin or sa aking mga sinasabi dahil pinuvoice out ko lang ang aking nasa sa aking kalooban. Hindi po madaling magsalita. Kasi minsan, magsasalita ka, marami pong, syempre, hindi agree sa yung mga sinasabi at ginagawa nila parang dinidiscredit ang yung sinasabi at binabash ka. Diba? Ako naman, wala po akong kasi kung tutuusin, nandito na po ako sa Amerika. Kung tutuusin, dapat wala na akong pakialam sa Pilipinas, diba? Pero dahil mahal ko po ang Pilipinas at ako po ay Pilipino pa rin, ang dugo ko ay Pilipino pa rin, kaya po ako nagsasalita ngayon. At sana, kung sinong nasa politics ngayon, sana po makapagbigay man lang ito ng enlightenment sa inyo, diba? Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay kayong lahat.